Kung dati kapos na ang mga bus driver sa kanilang kinikita sa pamamagitan ng komisyon, di hamak na mas kailangan daw nilang maghigpit ng sinturon ngayong ipapatupad na ang fixed wage para sa kanila at sa mga konduktor. Kaya naman ang ilang tsoper sa 5-6 na lang daw kumakapit sa oras na gipit. Tunghayan ang kanilang kwento sa Balitang Hatid ni Mark Salazar. Exclusive. Kilala sila bilang mga dambuhalang hari ng kalsada. At dahil nga sa mga aksidenteng dulot ng pag-aagawan nila ng pasahero, ipinatutupad ng maging swelduhan at hindi na komisyonan ang kanilang mga tsuper. Maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa lansangan. Hindi naman kasi kailangan magkasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, kung magkasaka, hindi naman makapagkarera. Diba? Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at konduktor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-enroll. Tsaka yun namang inuutang, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, kuryente, pantubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namumuhunan ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon paunti-unti, pang-dagdag sa... Kasi may mga estudyante ako eh. May koleyo ko, may high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa mahigit 15 oras na pagbiyahe, nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila kada araw? Nakikinikinita na ni Derek ang magiging buhay nila. Siyempre po, kakapusin ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako. May pinag-aaral ka siyempre. Doon lang magkaroon na baon. Pagpalagay ng 120 kasi 60 po ang baon. Namamasahe pa yung mga anak ko eh. Di 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami siyempre dito. Hindi pwedeng hindi kakakain dito. Pag may merienda, ano pa matitirang 330? Buti kung makautang pa sila sa 5-6. Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil siyempre isipin nila paano ko yung makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, etong semester na ito siguro, sa susunod siguro, pag-aaralan namin kung paano. Kung tutuloy pa. Kung tutuloy. Ang punto ng mga kwento nila, sana'y isama naman sila sa pagbuo ng pulisiyang apektado sila. Total, sila naman daw ang naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Mark Salazar, GMA News.